What is quite suspicious dito sa movement nitong China Fishery Research Vessel Lanhai is that it keeps on entering the contiguous zone natin. No? Mini-maintain niya yung 23, 24, 25 nautical miles off the coast of our coastline. Kaduda-duda ang galaw ng Chinese research vessel Lanhai 101 na bumaybay sa karagatan ng Pangasinan. Ayon sa Philippine Coast Guard, sa halip na dumiretso ito patungong Hilaga, ay nanatili lang ito sa distansyang malapit sa coastline ng Pilipinas sa layong 23 hanggang 25 nautical miles. Kaya ang PCG Vessel 4409 o BRP Cabra hindi nilubayan ang barko at patuloy sa pagsa-shadow at radio challenge para maitaboy ito palayo sa dalampasigan. Nauna nang sinabi ng Philippine Navy na ang naturang barko ng China ay galing sa Port of Klang sa Malaysia at pabalik na ng China. Subalit sa halip na dumaan sa Western Seaboard na mas malapit na ruta ay tumawid ito sa Eastern Seaboard ng Palawan dahil marahil sa sama ng panahon. Kaninang umaga nagpatay na ng Automatic Identification System o AIS ang research vessel. Pero na-monitor pa rin ito ng PCG gamit ang dark vessel detection. Bandang alas 11 ng umaga sa layong 62 nautical miles mula sa Babuyan Island sa Batanes. Kasunod nito ay bumalik na ng Zambales ang BRP Cabra para sa orihinal nitong misyon, ang pagtaboy naman sa CCG Vessel 3304 na nasa layong 43 nautical miles na ngayon mula sa Bolinao, Pangasinan. Mahigit isang buwan na simula nang pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas nang mas malapit sa coastline ng bansa ang mga barko ng China at nagpapalitan lamang ito sa iligal nilang presensya sa lugar. Isa sa napansin ng PCG sa paglapit ng mga barko ng China sa karagatang sakop ng Zambales at Pangasinan. Hindi agresibo ang mga ito kumpara sa mga insidente sa Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, Sabina Shoal at iba pang mga bahura kung saan sadyang binabangga pa nila ang mga barko ng Pilipinas. Since January 4, na nag-attempt sila to go near and to normalize their illegal patrol, hindi naman nila ginawang mag-water cannon, hindi naman nila ginawang mag-dangerous maneuver. Samantala, nadagdagan naman ang mga barko ng China na nasa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, batay sa monitoring ng PCG. Bukod sa monster ship o 5901, CCG Vessel 3103 at 3502, dumating na rin ngayong araw ang CCG Vessel 5303 na February 10 pa nang umalis ito ng China. Sabi ng PCG, posibleng kapalit ito ng monster ship na magdadalawang buwan nang nakadeploy. Pero hindi rin iniaalis ng PCG ang posibilidad ng pagsasagawa ng reklamasyon sa lugar, kaya agad nagpalipad ng air asset ang PCG para subaybayan ang mga barko ng China. Actually, yan ang priority ng ating mga lipad, no? Ng ating aircraft and also the intelligence gathering ng ating Philippine Coast Guard. To make sure that the Chinese government are not carrying out illegal reclamation in Bajo de Masinloc. And as of this time, based on the intelligence that we gathered and also the result of the MDA flight. Naniniwala naman si Commodore J. Tariela na isa sa posibleng maging batayan ng mga botante ngayong nalalapit na eleksyon ang pananaw ng mga kandidato sa issue ng West Philippine Sea. Ginawang batayan pa nito ang lumabas na Pulse Asia Survey noong nakaraang taon kung saan 7 sa 10 Pilipino ang hindi susuportahan ang mga kandidatong pro-China. Sabi ni Tariela, malaking bagay ang issue para suportahan ng Kongreso ang modernization program ng pamahalaan. Very difficult for the Philippine Coast Guard or the Armed Forces of the Philippines to get the support of Congress for additional budget for the modernization of the Armed Forces of the Philippines and even for the acquisition of more capability for the Philippine Coast Guard. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.